Yan mga guys, meron tayo rito Suzuki na V-Strom na 1050 XT. Ayan o. 1050 XT. Di ko alam kung anong model to, anong year model. So, gagawin natin dito ng upper crash guard na may auxiliary light mounting. Ano siya, full, magkarugtong siya rito, tatago sa kabila. Tapos, bukod doon, lalagyan natin ito ng side pannier bracket. At gagawin na rin natin ito, malambot pa lang masyado ito eh. Parang plastic yata ito, itong pinaka grab bar niya sa dulo na at the same time tapos bracket. So yan, sinisimulan na natin. Nilalagyan natin ng mga plate, yung stainless na plate yan na 304, tapos sa 5mm kaya makapal. Dito natin i-mount yung mga side panniers. Tapos maganda ron, gagamitin natin stainless na 304 na tubo. Tapos ipa-powder coat natin para maganda quality, hindi siya kakalawangin. Salamat kay Sir Patrick na nagtiwala sa Neso LED. Pagka mga ganitong trabaho mga LEDs, matagal gawin to, talagang iiwanan yung motor nyo na siguro 1 week para pataan na yun, para siguradong maayos. So yan o. Siyempre crash guard, kailangan magawa natin ng quality, pati yung tapax bracket, yung side pannier, kasi yung mga side panniers, eto, pag binili nyo yan, may kasama yung mga plancha, yung nilipis lang o. Ito yung mga kasama niya. So panigurado magbabibrate yan. Tapos ito, para magkaroon kayo ng idea, ito mga gagawin natin. Ito ganyan sa crash guard, upper crash guard, dyan na yung LED mount. Side pannier, magkatugon niya parang ganyan. So gagamitin natin ng 1/2 na tube na 304 stainless. So yan ang gagawin natin para matibay. Mas matibay pa rin yung customize kaysa yung mga nabibiling mga aftermarket. Siguro may mga aftermarket na matibay, pero kung hindi matibay mabibili nyo, maganda pa rin, customize na lang natin. Yan, i-update natin to from start to finish. So ngayon lang sinimulan kasi kahapon to dumating at sarado naman kami kahapon. Bibili pa lang ng mga stainless, inuuna lang yung mga plate. Yan mga LEDs. Update natin to. Yan mga LEDs, ito na update na ginagawa natin. Suzuki V-Strom. So dito meron tayong support sa pinaka-top box niya kasi yung top box na plastic lang pala eh. Magko-connect pa yan para matibay. Tapos dito may metal plate. Huwag nyo natanggalin yun na. Tapos dito sinusukatan na rin natin. Ayan o. Ayan, medyo matrabaho lang talaga pag nagagawa ng mga crash guard kasi nga mahirap talaga. Mahirap mag-align. So yan, ito yan. Nakabalukot pa pala yun ano. So yan. Ayan, matibay na yan. Ito kasi nung may box kahapon, talagang bumabayok siya kasi plastic nga to. So ito na, pero mga nakakatak pa lang yan. Ibig sabihin hindi pa siya naka full welded. Kasi pwede pang baguhin yung mga alignment yan. Pag nabuo na, saka sa sentro mo saka yung full weld. So parang ganito may itsura niyan. Tapos ipa-powder coat pa natin. Nakita nyo naman, stainless na 304. Yung pala brand niya, Eagle. Yan. So 304 talaga ginagamit natin. Tapos pa-powder coat pa. Tapos yung mga flat bar makakapal. Ayan o. Tapos ito na yung dito o. Ganda rin o. Hindi pa ito yari mga lights. May mga babaluktutin pa rito. Nakatak pa nga lang yan. So, parang ganyan ang forma niya yan. Tapos sa upper crash guard, lalagyan natin ng LED bracket. Maglalagay tayo ng kabitan ng itong ilaw na to para
ibo-bolt on na lang, hindi na kailangan na i-clamp kasi umiikot pa yun eh. So yun yung ginagawa. Ayan, nagbe-bend sila ng bracket. Yung palang mga ganito, minsan may pagkakaiba yung sukat niya, yung left sa right. So pag gumawa kami ng sukat na ganito kahaba, pag ginabit sa kabila, hindi pala ganun yung sukat na sukat. Kaya minsan, inuulit. Ayan o. So yung mga legs o, hindi ko alam kung ilang araw gagawin to pero i-update natin. Tapos pag okay na to, powder coat na lang para maganda kalabasan mo. Yung price ng mga crash guard depende sa motor, kailangan pakita nyo rito. Tapos pakita nyo kung ano yung gagayahin para ma-estimate natin kung gaano katagal gagawin sa kung magkano nga abutin. So again, estimate lang yun. Pag nabigay tayong presyo, estimate pa lang. So yun mga lads, thank you. Ito na yung ginagawa natin crash guard. Medyo pumaporma na oh. Meron na nito, ayan oh. Nakatumi yan sa makapal na flat bar. Ayan. Ito na yung forma niya. Diba? Ayan. Tapos dito sa likod. Ayan o mga LED. Ito, so padaduin na lang to. Tama ba Ronnie? Kung makita nyo, marami siya nakatouch dito sa motor. Ayan o. So by tomorrow, mapoporman na to pero hindi pa siya mapopulwed. Kailangan pa ng final na dito. Ano tawag doon? Para lumapat. So mapoporman lang tomorrow, makakompleto na. Tapos yung tamang sukat ay magagawa lang siguro after 2 days pa. Tapos yung powder coat, kung makakaya nitong week na to, next week, saka palang mag-okay yan. Yung ilaw na to, lilipat natin dito, nakabitan yung request ni Sir eh. Tapos ito, papunta na ito, patagos niya. Ito na ang forma oh. Parang gawa din natin to. Okay, dito hindi na ginaray. Sa